Ayun, so magandang hapon sa ating lahat. So welcome sa dito sa Oliver ano ba 'to? Oliver Del YouTube channel ayun. So first time ko ito na mag tutorial about Jishwo screen reader, no. So sa mga ibang nakakaalam na nito kung paano siya i-set up, so ito ay ano ko lang, no, ito ay sarili kong ano lang, and then i-share ko lang yung um, nalalaman ko patungkol dito sa Joshua Screen Reader. So mag-set up po tayo nitong Joshua Screen Reader na bago lang po nilang ni-release. I think ito ay ni-release lang po ito nung mga nakarang araw siguro, kung di po ako nagkakamali. Wait lang, check natin yung ating recorder kung ito ating pagre-record kung gumagana ba. Double check muna natin, baka mamaya kasi hindi. Yan, so nagre-record siya, no. Dito po ako nagre-record ngayon using my PC, ayun, kasi para mas malinaw yung pagkakaano natin ng mga bagay-bagay through sa ating Jishwo screen reader. So ngayon, mag-set up po tayo kagaya nga po nung sabi ko, yung bagong ni-release lang po nila nung the past few days lang po ito, no. So ang unang i-share ko po sa inyo is kung paano po siya i-set up. Yon, yung kung paano po yung pag-set up nito. Again and again, yung tutorial ko po is na ito is for my ano lang po ito, yung kumbaga gusto ko lang i-share sa inyo kung paano siya i-set up. Pero sa mga nakakaalam na po nito, syempre, huwag niyo na pong intindihin kasi um, alam ko naman na gamay na ninyo po yung pag set up ng ating Jishwo screen reader. So para sa mga beginners po 'yon. So ito po yung i-installan ko po ngayon, yung i-set-upan ko po, yung lalagyan po natin is yung Samsung A04e. So ngayon, ang ginagamit ko po ngayon ay talkback. So naka-talkback po ako ngayon. So buksan natin yung ating phone. Wait lang. Yan, bagalan natin yung talkback, ayun. So sa mga may Telegram po, ayun, pwede nyo po directly ito na i-install pagka galing po kayo sa inyo pong Telegram. Kung halimbawa na-download nyo po siya kung saang channel na meron pong nag-upload ng mga ito, ay pwede nyo po itong i-download and then i-install. So pupunta po muna tayo ng Telegram, ano. So ang i-set upan po natin ngayon, ang ita-try po nating i-set up ngayon yung Jishwo screen reader na bagong version, and then yung phone po nating lalagyan ngayon ay yung Samsung A04e. Yan. Again and again po, Samsung A04e po siya, no. So punta po tayo ng Telegram muna. Wait lang, di makita yung Telegram, nasaan na kaya? Yon, Telegram. Yan, huwag niyo pong pansinin yan. Yan. So dito po tayo sa yan, iba yung sinasabi niya. So hanapin po natin yung Jishwo screen reader dito, at yung i-install po natin dito is meron po kasing Jishwo Lite and then yung Jishwo Plus. So ang gagamitin po natin na Jishwo screen reader na ating i-install is yung Jishwo Plus. Pero disclaimer lang po, no, parehas lang po ito yung setup nito sa Jishwo Lite. Kaso lang nakadepende po 'yon kung ano po yung gusto nyong gamitin, kung yung Jishwo Plus o yung Jishwo Lite. Pero kung ano po yung mga setups is pare-pareha lang naman po yan. Wala po siyang pinagkaiba, and based po yan on my experience, no. So ano ba yan?
LAN. Ayan. So, ayun, sabi niya dito is latest crack po ito, no? Ito po yung latest na ipinalabas po nila ng mga nakarang araw lang. Maliban po dun sa ipinalabas pa in the past few weeks, siguro, hindi ko maalala kung anong araw yon. Pero ito yung bagong kaka-upload lang po nila nung nakarang araw, no? So, i-install po siya natin. Ayun. So, i-install po siya natin. Siyempre, hindi po natin kakalimutan, siyempre magdo-double tap po tayo para mabuksan po natin yung ating ating screen reader. Ayan. Yung i-install po natin. Ayan. Ayan. So, do you want to install this app? Sabi niya. Siyempre, i-install natin. Installing siya. Ayan. So, may lumabas dito na Google Play Protect. Pag i-got nyo po kasi ito, tignan natin. Sige, try natin. App not installed, sabi niya, no? So, inaano niya, kumbaga pinipigilan niya po yung pag-install nung ating visual screen reader. Katulad din lang po ito ng ating Windows. Halimbawa po, meron po tayong ini-install sa ating desktop, laptops, and etc. Meron po siyang kumbaga itong Google Protect na ito is para po siyang Windows Defender. Kung hinaharangan niya yung So, gagawin po natin para maituloy po natin yung pagda-download or pag-install ng ating Visual Screen Reader. Punta lang po tayo ng settings ng Samsung, no? Settings, and then susubukan po muna nating i-off or i-disable yung Google Play Store para po makapagpatuloy po tayo sa ating pong pag-install. Hanapin po natin kung saan nakalagay yung mga applications. Yan. So, dito tayo. Hanapin po natin si Google Play Store muna. Yan, Google Play Store, and then disable po natin muna for the meantime. Yan. So ngayon na-disable po natin, reasons apps po muna tayo. Yan, dito tayo sa Telegram uli. Yan. APK Jishwo, ito. Yan. So install natin ulit. So yun. Install lang po natin ulit. Yan. So nag-installing na po siya. Yan. Yan. So, na-install na po siya. So, i-open lang po natin para makaproceed po tayo sa mga yung mga configuration na dapat po nating ayusin sa kanya para po magagamit po natin si Visual Screen Reader ng matiwasay at syempre hindi po tayo mahihirapan. And ulitin ko po sa mga nakakaalam na po nito, ito po ay share ko lang sa iba, and then anong tawag dito? For my lang na mag vlog or mag po ng tutorial nito. Yun. Pero syempre alam ko naman na marami naman na pong nakakaalam nito. Sa mga nakakaalam na pwede nyo naman na pong i-ignore ito. Pero sa mga
hindi pa po nakakaalam, lalo na po sa mga beginners po natin at hindi pa po nakakasubok gumamit nitong ating Jishwo screen reader, ay pwedeng-pwede nyo po itong i-try at gamitin para po makapaggamit po kayo ng ating pong Jishwo screen reader. So, ayun. So, proceed na po tayo. Yan. So, open po natin. Wag po muna nating idadan kasi kailangan po muna nating i-set up yung mga kailangang configuration. Ayun. So, open po natin. Double tap tayo. Vision Max 0. Welcome to Jishwo Screen Reader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the setup wizard to set basic settings of the screen reader. Click on permission note to view the privacy policy or click exit to close. Welcome to Jishwo Screen Reader. So, kung mapapansin niyo po, sabi niyo po niya is nandito na po tayo sa pag-uumpisa natin pong pag-setup kasi winelcome na po tayo nitong, sabi niya nga po is welcome to Jishwo Screen Reader, blah blah blah. Hindi natin maisa-isa yung mga sinasabi niya po na, pero yun po. So, ang unang hanapin po natin, first step, dito ay yung Setup Wizard. Ang meron po na kasi nakalagay dito is Setup Wizard, Permission Help, Close. Ayan. So, dito po tayo pupunta sa Setup Wizard. Ayan, double tap po natin ulit. Ayan. Ayan. So, wag na po natin papansinin yung mga sinasabi niya. So, ang unang hanapin po natin dito is magne-next lang po tayo. Next natin, double tap. So, ito pong all file access. Ito po yung ina-access po base po sa aking pagkakalam, sa aking pagkakaintindi. Ito po yung ina-access po ni Jishwo Screen Reader, yung lahat po ng ating pong mga files na access na nakapaloob po sa ating mga cellphones or Android phones. So, yan. Si All Files Access. Yan. So, allow permission of switch. Para ma-access po na yung lahat ng files po natin, syempre, i-on po natin ito. Yan. So, double tap po natin para mag-on po siya. Yan. Naka-on na po, and then navigate up lang po tayo. Yan. Yan. So, ang dami niya pong sinasabi, no? So, meron pong nakalagay dito na pagpasok niyo po dito, nakalagay po dito ay invert swipe gestures, use default gestures, at saka syempre yung close. So, ang papasukan po natin dito or yung pupuntahan po natin is yung ito. Invert swipe gestures. So, double tap po natin. Yan. Read usage hint. Ano ba to? Read usage hints nga daw. Ano ba to? Parang basta ganun. Yun yung yung ano nito, yon. Yan. So, read usage hint. So, kung ano ba tong ibig sabihin nito, basta ganun. So, sa akin, ayaw ko to kasi nga maraming mga sinasabi si Jishwo Screen Reader habang nag-swipe ako, habang may hinahanap ako. So, ang dami-dami niyang sinasabi. So, depende po yun sa inyo kung i-yes nyo po ito. Kasi, sa akin is naiingayan po ako pagka ginagamit ko po ito, pagkagagamitin ko po ito, kasi nga pag nag-swipe tayo, may hinahanap tayong mga folders and then etc. sa ating phone, ay maingay po siya, marami po siyang binabanggit. So, para sa akin lang po, pero pwede rin po naman na
i-yes nyo po ito kung gusto nyo pong gamitin. Pero para sa akin, dahil ayoko ng maingay, ayoko ng daming daldal ng daldal habang ako ay nagsaswipe, habang ako ay may inahanap sa aking phone, ino-no ko po ito. Text. Pose. No. Yes. No. Button. Yan, ino ko po yan. Allow reading of element indexes and display range and lists. Lists are a very important part of the Android user interface. Pose. But lists are a very allow reading of element indexes and display range and lists. Yun. So, allow saan Lists ito? are allow reading of element indexes and display Allow range. reading elements list. Ito yung Lists are a pose. Button. ito po yung sinasabi niya yung mga list 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3, yung ganun pagka tayo po ay navigate or nagsaswipe sa ating pong phone, no? Yung halimbawa, settings, level settings 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3, ganun. So sa akin, pero sa mga gusto lang po nito, pwede din nyo din tong i-yes, no? Pero para sa akin, dahil ayoko po nito, dahil naiingayan nga ako, kaya nang sabi ko, ayoko nang may maingay habang ako naghahanap ng aking mga gustong hanapin sa loob ng aking phone. So, ino-no ko po ito. No. Yan. Yes. No. Button. Yes. No. Button. Yan, no. No po natin yan. Double tap. You read notifications from the notification bar. Please select whether you want the screen reader to read notifications. Notifications include incoming SMS messages, weather forecasts, or any other information generated by your device. It is recommended to enable notifications, but if you don't want to be interrupted during your work, you can switch them off. It is worth noting that TSML screen reader has a feature. Read Yan. notifications. Button. So, itong read notifications na ito po yung ito po yung lahat ng incoming messages natin, Messenger, etc. etc. Ito po yung Messenger, saan pa ba? Yung mga Google's notifications natin, kung ano man yung meron tayong nakasubscribe sa atin, yung mga katulad sinabi niya dito, yung including daw yung weather, at saka ano pa, yon. So, maingay din ito, lalo na pagka nasa trabaho ka, tapos naka-headset ka, o di naman kaya yung may pinapakinggan ka ayaw mo nang disturb, yung parang nadidistract ka dun sa mga notification na dumarating sa'yo. Ayun. Don't trade ko po ito. Pero sa mga gusto, yung katulad ng halimbawa, abang ano kaya gusto nyong naririnig nyo yung messages nyo agad na hindi kayo lumalapit sa phone nyo, so pwede nyo po itong i-turn on, no? Or i-read notification nyo po siya. Pero sa akin, dahil ayoko to, naiingayan din ako dito, so ang gagawin ko dito ay don't read notification. Yan. So don't read notification. So andito na tayo sa TTS engine. Kumbaga magse-select na po tayo after nitong don't read notification, na pagka nakapili kayo kung don't read nyo or read notification, ganun. So don't read notification yung pinili ko. So ngayon, pagka andito na po tayo sa next, yung ano ba to? Wait lang. Yan. Use a TTS single engine TTS. Use a single TTS engine. Depende pa rin po ito sa inyong preferred na, no, kasi may nakalagay dito na single, two TTS at the same time. Yan. So dalawa po ito. So ang gagamitin ko po dito, ang i-turn on ko po dito, or ang i-activate ko po dito, i-set up ko po dito is ito pong single TTS engine. Use TTS single engine po ako. Yan. Ito po yung ano po natin, pupuntan natin. Pero depende rin po yun sa inyong preferred. Kung gusto niyo pong gumamit ng 2 TTS engine, ito po yung yan, yung use TTS engine at the same time, ito po yung gagamitin niya. Pero sa akin, isa lang kasi Eloquence lang naman yung ginagamit ko. So, ang gagamitin ko po dito is yung single TTS engine. Double tap natin. Yan. Sabi niya, the setup wizard is completed. Yan. So, tapos na po tayo dito sa setup wizard, no? So, okay na po natin. Yan.
WhatsApp info. Tap on cancel button. Kung napapansin nyo po, If you are on Android 13 or alert. if you're Android 13 or above, kumbaga ito is nagwa-warning siya kung mas mababa pa po yung version na Android natin kaysa dito, which means na hindi naman po siya ibig sabihin hindi po siya compatible sa ating mga Android. Kumbaga, binibigyan niya lang po tayo ng instruction kung paano yung pag-o-open ito kung halimbawang hindi po natin ma-open na nagawa naman po lahat natin yung setup. Pero sige po, ipapakita ko po yan mamaya. Yon, tatapusin po muna natin itong pag-setup po sa kanya. So, i-okay lang natin. Okay lang natin to, yan. So, syempre, mapupunta siya sa accessibility. Ngayon, nandito po siya sa accessibility, babak lang po natin para makabalik po tayo doon sa ating ginagawa. Yan. So, dito tayo so lumabas po siya yung setup wizard. Ito ay tapos na natin kanina. Ang next po natin is ito pong check permission status. Yun. Importante po kasi itong may set up po natin ng tama at syempre dapat yung configuration po lang lahat dito is iano po natin kasi ito po yung isang mga recados kumbaga ni Jishwo. So dito po tayo sa check permission status. So double tap po natin ulit para po natin mapasok or i-open natin. Depende na po yan. Umiingay yan. Yan. So permission not granted sabi niya. Permission not granted. So kailangan po nating swipe lang po tayo pakaliwa. Left. Yan. Pa-left lang po tayo. Okay. Yan. Allow Jishwo Plus to take picture and yan. Allow Jishwo Plus we take picture and record audios. Syempre, i-allow po natin. At ang nakalagay dito is tatlo. While using the app. Only this time. At saka, syempre, yung don't allow. Yun. Kung hindi mo i-allow, hindi mo ito syempre, gagamitin natin yung while using the app. Yan. Yan. Pipiliin po natin dito ulit ay while using the app ulit. Ayan, while using the app ulit. Allow Jishwo Plus to access your call logs. Ito yung mga call logs natin, yung mga basta ganon, yung mga receive, etc. ganon. So i-allow lang po natin. Allow natin uli yan. Allow uli. Allow natin. Allow uli. Ayan. So tapos na po tayo sa na-allow na po natin lahat yung nasa check permission status. Yun. So lahat lang po yan, i-allow lang po natin ang i-allow. Pipili lang po kayo doon yung while using the app, ganun. Tapos yung mga susunod is i-allow nyo na lang po yun ang i-allow para lahat po is maging okay. Yun. So ayan. Ito, check display pop-up window permission status. So ito po yung mga naka-display po to sa phone natin. Yan. So double tap lang natin. Siyempre, swipe po tayo pa left para grant permission po natin. Ayun. So dito appear at top, sabi niya dito po lalabas na po yung mga application natin. O, diba? Nandito na lahat, o, diba? O, ayan. Dapat lahat. Sa akin po sa akin pong pagkakalam, dapat po naka-on ito lahat.
i-on po natin ito lahat. Pero depende po yun sa iba. Again, inulit ko po. Hindi po ako nagmamarunong dito. Ito po ay based lang po sa itinuro lang din sa akin, and then based lang din po sa pagkakaintindi ko. Ano, yun. So, yun po. Yan. So, yan. So, naka-on siya. Isa-isahin lang natin. Facebook 530 MB Galaxy Store 95.3 MB Galaxy Themes 803 KB Deep Gallery Galaxy Themes 803 KB Deep Sleeping Gallery 5.99 MB Cache 757 MB Deep Google Cache 757 MB Deep Sleeping Google 540 MB Google Play Services 600 MB Google Play Services 400 MB Gizmo Plus 106 MB off switch. So, yan. Kung napansin po natin, yung Gizmo Plus po is naka-off po siya. So, i-on din po natin. Yan. Naka-on siya. And then, swipe tayo ulit. Maghanap pa tayo ng mga naka-on or naka-off dito para maiayos po natin. 129 MB Messages 16.48 MB Messenger 1.19 GB Messenger 498 MB BigRock 210 MB Phones and Routines 1.74 MB My Files 11.54 MB Switch 1UIO 11.54 MB Photos 128 MB Deep Sleeping Plus 206 MB Switch Quick Share 34.74 MB Switch Samsung account 81.97 MB Samsung Mobile Goals 71.69 MB Deep Sleep Samsung Mobile Goals 71.69 MB Deep Sleeping So, naka-on po siya. 69 MB Yan, naka-on din. 32.52 MB Samsung Members 101 MB Switch Samsung Notes 343 MB Switch Naka-on din. 585 MB Switch Snapchat 308 MB Switch Speech Recognition and Synthesis from Google 464 MB Switch Telegram 1.69 GB Voice Recorder 22.07 MB Deep Sleeping Switch YouTube 268 MB Switch 41 YouTube 246 MB Switch Navigate up button out of list. Yan. So, navigate up. So, naka-on po siya lahat. So, ina-navigate up na po natin ito. Setup wizard. Check display pop-up window permission status. Enlisted. Check ignore battery optimization permission status. So, next po natin, Check display. Check ignore battery dito optimization na po permission tayo status. sa Check ignore battery optimization permission check status. ignore battery optimization Check ignore battery optimization permission status. permission status. Open lang po natin ulit. Ignore battery optimization. Ignore Swipe left din po tayo. Okay button. Okay. Optimize battery usage. Stop optimizing battery usage. Yan, ito po yung stop battery optimizing usage. Ito po yung para hindi po nagaano yung ating mga yung sa phone po natin. Hindi po masyadong nagaano yung sa battery ni screen reader natin. Yung pagkakaintindi ko po ito pero hindi ko po alam sa ibang explanation po ng mga iba pong gumagamit ng ating pong Gizmo screen reader. So, pero kadalasan po na nakikita ko ito sa mga nagtuturo is inaalaw po nila ito. Deny. Allow button. Siyempre, i-allow natin. Yan. Setup wizard. Check ignore battery optimization Yan. permission. So, Check notification. Check five. so wala na po, no? So, tapos na po tayo. Back lang po natin. Back button out of list. Kasi na-configure na po natin yung lahat-lahat ng ating kailangan i-set up sa Gizmo. So, back natin. Bug. Enlist. Back Yan, button. may Hash sinasabing five. Hash zero. Join now. Button hash five. Join our Telegram. back natin. Gizmo Plus. Email 9 general set ETS. Feedbacks operation readings and notification advanced extension. Tools. Muna tayong accessibility settings User center. para buksan natin si Accessibility settings. TNH build Gizmo kung accessibility. Navigate up button. kung tawag nito, kung gumagana na ba itong ating Gizmo screen reader. Punta po tayo dito sa installed apps. Yan. Gizmo Plus off. Yan, try natin. Yan, so kung mapapansin po natin, hindi po natin nabubuksan kasi nga ay hindi po siya natin nabubuksan kasi nga po ay meron po siyang wait lang para hindi magulo yung
Expand the lapse media device can write the 5 per flashlight airplane auto. Sound auto. Airplane. Yan mo ko muna to yan. On. Kasi Back button. Window back mode. para hindi nagugulo yung ating Digital plus off. No free. List. ating pag-record. So ito po, Digital helper service off. One of free. punta po tayo ng settings para po kasi nire-restrict niya po si Joshua, hindi po natin nabubuksan ano po. So dapat ay hahanapin po natin yung para mabuksan po natin si Joshua yan. So punta po tayo ng settings. Free. 2. Setting Wi-Fi Bluetooth. Sound on. Bluetooth Wi-Fi settings. Button. Settings. Settings. Search settings. Punta po tayo sa Sounds and vibration over battery. Wallpaper and style. Wallpaper. yan. Kung napansin niyo po kanina, hindi po mabuksan si Joshua Screen Reader ni restricted settings, sinasabi po niya. Yun. So punta po tayo doon sa application na kung saan saan ba yun? Ayan, dito po. Ayan, apps, default apps. Kung saan po naka-install yung mga application po natin. Ayun. Ganon din po sa ibang phones, ano? Ang ini-installan ko lang po ngayon is A04A na Samsung. Ayan, sa mga ibang phone din po is ganon din po yung gagawin. Parehas lang din po nito. So, hanapin po natin si Joshua. Ano po natin hanapin muna si Joshua. Yan. Bago po muna natin hanapin pala si Joshua is i-enable po muna natin balik si Play Store na i-disable po natin kanina kasi baka hindi na po natin magamit ano. So enable lang natin. Yan. Yan. Hanapin na po natin si Joshua. Yan, Joshua Plus. Pasok. Pasokin natin. Yan, dito po tayo sa more options. Papapansin ko po ito sa inyo. Kasi meron yung ibang tatanong bakit po na-configure naman po yung lahat ng ni screen reader ni Joshua pero hindi naman po siya nag-open sa accessibility, ayaw mo open. Ayun. So, dito tayo sa more options. Sa loob po ito ni Joshua na application. Pagdating po dun sa kung saan po naka-install yung mga application po ninyo. Hanapin po ninyo sa Joshua, tapos pasukin nyo lang po. Hanapin nyo lang po itong more options. So, more options, double tap natin. Yan. So, ito po yung lumabas. Allow restricted settings. So, ngayon, i-allow po natin. Ayan. Restricted settings allowed for Joshua Plus. Yan po yung sinabi. So, back po tayo. Yan. Punta na po tayo sa accessibility. Yan. Installed apps to apps. Nandito po kanina yung sa Joshua natin. Yan. So, Joshua Plus off, sabi niya. So, itry nating buksan. Ayan. Ito pong Joshua Plus shortcut, ito po yung, halimbawa, ilalagay sa mga Samsung kasi, pwede po yung, press volume up and power. Ayun, ipe-press nyo po yung volume up and power para mabuksan si Joshua Screen Reader. Pwede po kasing may set up ito. Ayun, katulad nito, isa-set up ko po siya. So, i-on ko lang ito. On lang natin yan. Allow natin. Ayan, so naka-on na si Joshua Plus shortcut on. So, naka-on na siya. So, check natin yung kung saan natin siya gustong ilagay.
Ayan. Checkbox. Press side and volume up buttons. 3 of 5. Yan. Press side, volume up, and tong power nga. Ito, i-check ko to. Select at least one action. Not checked. Checked. Checkbox. Press side and volume up buttons. 3. Not checked. Checked. Checkbox. Select at least one act. Not checked. Checkbox. Checked. Checkbox. Accessible. Checked. Checkbox. Press side and volume up buttons. Accessible. Not checked. Select action. On. Yan. So, okay na siya. Navigate up lang natin. Kasi ang nakalagay po dito sa akin is ito po yung itong volume up and down long press ko po is yung talkback ko. Kasi para kung gusto kong buksan si talkback, magagamit ko pa rin si talkback. And then kung gusto ko namang gamitin si G-Show screen reader, is nakaseparate po yung shortcut niya. Pero madalas po talaga is yung G-Show screen reader po yung ginagamit ko. Yun, so i-off natin muna itong si talkback. Yan. And then, press volume up and power natin. Yan, naglo-loading ata. Ayan. Ayan. So, yan po, kung naririnig nyo. Yan, ito na po si G-Show. Yan. So, yan po, no. Ganyan lang po yung pag-setup ng ating pong G-Show screen reader. And then, kung sa mga ano po, sa mga sa mga meron na pong account in the user center kung saan po kayo nagbabackup ng inyo pong mga configuration sa G-Show, pupunta lang po kayo dun sa advanced settings. Ayan, punta po kayo ng advanced settings. Siyempre, buksan nyo po yun, advanced settings. Hanapin nyo po yung teka lang. Hanapin nyo po yung sana ba yung ating G-Show? Ay, yung ating phone yan. G-Show Plus, G-Show, about G-Show Plus, G-Show screen, navigate up, about G-Show Plus shortcut on switch, G-Show Plus shortcut, press side and volume, G-Show Plus switch on. G-Show, G set, about G-Show Plus G set, about G setting, about G settings. Yan. Matched by, match, join our tele, back button. Back lang natin. Advanced settings. Advanced settings. Advanced voice OCR's timer settings. Operation settings. Typing settings. Timer setting. Typing menu. Article. Auto stop schedule. Profiles. Resource. Backup and language. Backup and restore. Ayan, dito po tayo sa backup and restore. Ayun. Again, ito po yung ano ito po yung pagka po gusto nyong i-restore yung inyo pong dating gestures na ginawa nyo na nakasave. Ayun, kung may mga account po kayo sa user center po ni G-Show. Ayun, so double tap lang po natin ito. Local backup nakalagay dyan, syempre hindi yan. Local restore hindi rin. Itong backup to cloud, ito po yung halimbawa gusto nyo pong i-backup yung mga gestures po na nagawa nyo doon sa inyo pong G-Show screen reader para hindi po siya mawala, para pagka sa susunod po na mag-update po kayo ng inyo pong G-Show, the same po yung inyo pong gestures na magagamit pa rin, hindi po siya nabubura. Yun. So para ma-restore nyo po yun, punta lang po kayo sa Restore from Cloud. Yan. Restore settings from cloud unchecked. Ang una po nating hanapin dito is Restore settings from cloud. So i-check po natin. Checked. And then Restore favorites, restore timers, restore custom, restore gestures, restore gesture schemes from cloud unchecked. yan. Restore gesture scheme from cloud. Yan. So i-check din natin ito. Checked. And then after that, hanapin po natin si OK button. Restore cancel OK button. Okay. Failed to connect to /60.205.205.498,000. Ayaw niya. Failed to OK, failed OK button. Ayan. Failed So to nag-fail connect siya. to Wait lang. /60.205 So notification shade. buksan lang po natin yung ating data. Flat air bottom sound Bluetooth sound auto rotate. Set to portrait sound on. But Bluetooth off. Wi-Fi settings button.
Saan ba yan? Pindot ko yun kanina. Nagmamadali na ako eh. Expand 15, expand EN, expand UVA 6, battery image, expand notice clear, airplane, battery 83, 2, large settings, Wi-Fi, Bluetooth, sound on auto road, airplane, mode, Yan. off, back button, failed to connect to /60.205.205. Power off, mobile data, turned on button, back button, Yan. failed to okay button, okay. There was an error while restoring setting. There was an error. Okay button. Backup Yan. and So, restore. Export all. ulitin lang natin. Restore Backup. from cloud. Backup. Restore from cloud lang ulit. Restore from Nag-error cloud. kasi. Restore settings from cloud unchecked. Restore settings. Checked. Check natin. Restore timers from restore custom link. Restore gesture schemes. Restore gesture scheme. I-check din natin. Then okay tayo. Hanapin natin sa okay button. Settings have been successfully restored. Gesture schemes have been successfully restored. Okay button. Yan. So, na-restore na daw. Ayan. So, diba, kita nyo na bumilis na. Oh. Ayan. Ito po yung nakaano na sa akin na gestures nakasave na sa akin. Ayun. So, maraming salamat po sa mga makakapanood at makakapakinig po nito. Sana po ay makatulong po sa inyo itong ating pag record or pag-ano ng ating pag-share sa inyo ng ating Jishwo screen reader setup. Ayan. So maraming salamat po at sana po ay masundan nyo po yung pagkakaisa-isa. Yan. Pasensya na kung medyo magulo at dahil nag-error yung ano natin, naka-off pala yung data kanina. Yun. So maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat.